itong gobyerno natin, walang pakundangan, walang paki eh. Basta sirain si Inday. Fishing expedition, hanap ng ebidensya, pagka nailabas yun, hahanapan nila ng butas. May impeach talaga. So yun yung nangyayari. Which brings me to the question, ano ba talaga impeachment na yan? Ano? It is a waste of people's money. Is it a waste of people's money? My answer is yes. At sa lahat ng mga mamayang Pilipino, sa ating, saan man kayo nandoon, sa panig man ng mundo, naway nasa mabuti kayong kalagayan at hindi namang problema, hinay lang pagka may problema, daanin sa dasal, daanin sa tawa at hindi naman kayo bibigyan ng trial kung hindi nyo kaya. So ngayon, ganun kay Inday Sara, hindi ka bibigyan ng impeachment trial kung hindi mo kaya trial. Impeachment trial. So dalawang araw, minabuti kong hindi na ako nakapag-vlog ng para panoorin yung ilang araw ba? Dalawang araw yata yun. Para tapos na naman ang isang linggo ng mga trial, no? So, ang atin pag-usapan natin yung overview, no? So, yung panalo-panalo, sinasabi ng prosecution, panalo sila. Yung sinasabi ng defense, okay lang sila. Hindi naman sila nagkiklaim panalo sila. Ang sa kanila, minimum requirement ng mga targeted nila na mga na objective is nagagawa nila. So, okay yun. Okay yun. Hindi kagaya sa prosecution. Kanina, sino ba yung sumita kanina na Senate Judge, no? Si ano yata, si Pia, no? Cayetano. At ayun mismo, yung si Defense Counsel, lead Defense Counsel, si Sison. Galing, ano? Magaling kasi tama lang sitahin niya yon na nagbabawas nga ng witness yung prosecution, sabay i-interject naglalagay sila ng mga para sa utak ng mga tao, no? Na pati sa Senate judges parang pinoform nila yung magiging decision ng mga Senate judge. Mali yun, no? Napansin ko yun nung isang araw nung nagbawas sila ng witness, sabay nagsasabi sila ng statement of ano yung tingin nila. Mali eh. So, sabi ko nga, ba't hindi mag-object yung tag dito, Defense Counsel. Ang problema dyan sa impeachment, kung napansin ninyo, pagka ang nagtanong ay Senate Judge, wala, hindi ka maka-object eh. Judge eh. Objection! Your Honor, judge nga eh. Hindi ko baka masuspindi ka eh, no? So, yun yung problema na yung Senate Judge, mga tanong minsan leading. Hindi mo sabihin, objection! Leading! Sabihin mo yung judge. Nakakatoko ako. Parehong side eh. Kunyari, yung prosecution, mag-object sila kay Cayetano, kay Robin Padilla, o kaya kay Pia Cayetano. Sino ba? Mga objection, leading. Statement of Siyempre, yung defense, hindi rin makapag-object. Objection! Ang dami doon sa kabila, no? Sila Tulpo, sila si Pangilinan, Soto, Risa Ontiveros. Paray. Objection! Leading! Coaching! Bobo na nga, tinuturoan nyo pa eh. Buta-buta na nga yung prosecution, tinuturoan nyo pa eh. Anong klase kayo mga judge? Buti na lang, di ako lawyer. Mapapasama yung defense yung kliyente pagka utang na yun. Tara, anong klase kayo mga judge? Objection, walang coaching. Talaga.
So, sabi sa inyo yung tatalakayin yung yung ballot box, yung BIR box, no? Yan, yun yung parang second envelope. Bubuksan ba yun o hindi? So, nagtalakayan sila. Wala, hindi pa natin alam kung ano yung pinag-usapan nila. Parang secret. Secret. Alam niyo, malaunan yan. Ang ano dyan ng tama yung Defense Council, no? Tama si POA, Attorney POA. Tama lahat sila. Kasi, fishing expedition, kung talagang meron kang isa-site, sal and year, ganito. Kasi meron silang ebidensya na ililink nila sa bank transaction. Hindi yung kukunin yung sal and ng lahat ng 2007, etc. hanggang present. Talagang fishing expedition. So wala silang ebidensya. Yun yung punto. Ngayon, ang sa akin, ang comment ko doon, lalo na yung mga nasa government employees, no? Lahat kayo, mga teacher, sundalo, lahat, government employees for that matter. Lahat na nagtrabaho sa gobyerno, pati yung dito, yung sa amin. Ang ano dyan, yung pagpirma ng salin, ano yan matik yan, every year yan Ako sa akin nun. Ang ginagawa ko doon sa salin, sa takot ko magkamali, no? At habulin ako. Ang ginagawa ko, dinadagdag ako yung salin ko para tuloy-tuloy ba na, no? Para safe ba? Kasi mayroon ka dyan di mailagay pwede kang yariin no? Kaya, tsaka pagka natataasan yung ano lang yan financial statement lang ang parang dating niyan kasi assets and liabilities Kung ang impeachment trial will have a bearing dun sa kung papayagan yung bank statement na pati yung foreign meron ang kabilang side kasi sinasabi kung wala kayong tinatago pakita nyo. Di ba, no? Ikaw yung mga Pilipino, maniniwala kayo. O nga naman, kung wala kang tinatago, Inday Sara, ipakita mo. May mga batas tayo kasi, protected ang rights ninyo, lahat ng rights natin, na hindi pwede basta-basta ipakita. Otherwise, it will affect our economy ultimately. Kasi pagka, kunyari, yung mga bank statements, bubuksan, kahit sino nila lang, maapektuhan. Kaya, bakit ako magtiwala sa bangko kung papakita yung without my permission, bubuksan nila tapos doon, kahit walang laman yan, Ang punto doon, yung trust sa bangko, baka mawala. Pagka nawala, bank run ang mangyayari. Kasi mag-withdraw yung mga tao, mawala ang tiwala. Yun ang itong gobyerno natin, walang pakundangan, walang paki Basta sirain si Inday. Fishing expedition, hanap ng ebidensya, pagka nailabas yun, hahanapan nila ng butas. May impeach talaga. So yun yung nangyayari. Which brings me to the question, ano ba talaga impeachment na yan? It is a waste of people's money. Is it a waste of people's money? My answer is yes. No? Sa nakaraan ng mga vlog, mula sa Congress pa lang, tapos last year pa yan hindi pa bilang yung last year. Di ba nagbotohan din last year? Gumastos sila doon. So ngayon, itong year na to, gumastos sila ng 257 na congressmen, ang binalita sa mainstream media, sa SOCMED, ay around 250 million ang nalaglag kada congressman. So yon, question mark. Wala pa doon yung MOOE na tinaas ng 20M. 20 million na, hindi from 10M. Question mark. Now, ang problem ko sa transparency So, kung 257 multiply by 250M, question mark, it will amount to around, ginawa ko na yan 64 billion. 64.250 billion, 64.2.25 billion. Doon pa lang. Sa Congress level pa lang yan. Wala pa doon yung MOE na monthly. 64 billion. And then dito sa Congress, sa Senate,
nakita niya yung ginastos nila. Not only yung yung pagka-transmit sa kanila, di ba? Before that, meron na. Bakit? Kasi yung nagkapalit ng leadership, Cayetano, and then biglang si Wing Gatchalian yung parang nagko-computer dun sa dun, yung mga meme na lumabas, nagaganchilyo, naglalaro sa cellphone, nanonood ng drama ba? Pinoy drama sa cellphone. Whatever. Kasi dalawa sila nandoon. Si Escudero lang ang ano. Again, I would have to cite Escudero na is doing a good job, and then may humility. Nagsabi siya na overlook niya yung sa prosecution, it won't happen again. So, okay, no? But at the end of it, sa dulo, magpuputuhan pa rin yung 21 na congressmen, na senator, judges, 21. So, binabalik na naman yung tanong. Nagsabi na nga, nag-rule na nga yung chair So, binabalik. Meron daw grupo na magpepetisya sa Supreme Court na kukwestiyonin yung 16 na threshold. Wala yun. Depende kung ano yung magiging position doon ng Supreme Court. Sasabihin, the Senate Impeachment Court are making their own rules, etc., etc. Malaman natin. The thing is, again, sa akin, it's a waste of money. Balik tayo dun sa bago nung impeachment trial mag-commence, meron na nangyari sa Senado. Nakita natin how the NBI was there sa Senado, nagbarilan, si Bato, etc., etc. Tapos sa sumunod, si Jinggoy Estrada. Pagkatapos nun, ngayon si Marcoleta, Sen Marcoleta. Sayang, wala siya. He's a lawyer. So talagang may kalokohan na nangyayari dito, no? And then doon pa lang nagkaroon na ng anuhan, ng bilihan o kaya ng takutan. So ginagamitan pa rin ng government institutions na bayad. To come out with a scenario na pabor sa kanila sa admin, because they're the ones pursuing this impeachment of Inday Sara. So, indeed, ito si Ivory and Ebony. 8 anak nito. Buhay pa lahat hanggang ngayon. May basura ka. Sinaksak mo na may ulo mo sa basura. So, yun yung kung totoo yung sinasabi nila, there are 57 witnesses for the prosecution and 40-something, 56 and 47 witnesses na binabawasan na. At di min 56 saka 47 amounts to 103. Bawasan mo na kamo ng 10, 93. Round up natin, 90. 90 na lang na witnesses. Isang araw sa prosecution, yung witness na isang araw sa defense. You're talking of 90 times 280 days. 180 days will translate to 180 days of trial. Divide mo ng 12. No? So, yung ngayon, ang kinompute natin, 60 days. No? Magiging 3 pa, 180 days. So, ano yun? July, August, September, October, November. 5 times 12, 60. Tama. 5 buwan ng 5 buwan, magdagdag 10 buwan. November, December, January, February, March, April, May, June, July, August, September. Wala na. Kung raralihin pa nila yan, aabutin ito ng susunod na baha. Susunod na baha. Papasa yung 7.2 trillion na budget next year. Tapos kayo. Tapos na. Tapos si Inday Sara, kahit not guilty, wasak na wasak ang pangalan ni Inday Sara. Wawasakin talaga Ngayon, papalabasan pa nila na si Raulo, may psychiatric, etc., etc. Ang punto dito, mga kababayan, Inday Sara is the mouthpiece of the Filipino people.
when everyone else, for the record, when everyone else in government were silent about this sanamagan na nakawan, Inday Sara stood up and said, dalawa lang tao ang may hawak ng pera, yung budget na yan. Tambaloslos at saka si Koh Saldico. So Inday Sara nag-expose talaga. And imagine na ngayon, dahil sa pagsasalita niya, hanggang sa umabot na nag-threaten yung Romanov na yan, ano? Na the threat is Romanov, no? Hindi yung sa Marvel na sino yun? Si Black Widow. Agent Romanov. Yung Romanov na sa Bolshevik Revolution na talagang inubos yung pamilya. Niratrat. Na? Now, ngayon, pinalalabas nila, pati si Baste nag-threaten kay Marcos, kay BBM, kasi alalahanin niya yung Romanov. No? Ang punto doon, pinapaalala sa akin ako lang to, si Baste nag-warn na ikaw, gago ka, BBM. Wala yung gago, hindi naman sinabi, ako nagsabi nun, na nakipagganyan ka sa CPP-NP, NDF, sa komunista. Pinasasakay ka lang yan. Alalahanin mo yung nangyari doon sa revolusyon na binihag yung pamilya at tapos nun, nawala yung kanilang pagka-royalty. Hanggang sa umabot sa binira sila. Pinatay. Merong kwento pa nga doon na may nabuhay doon eh. Pero actually, yung hinahanap pa kung sino eh. No? And anyway, patay yung buong pamilya. So, ang warning, hindi threat eh. Warning niya, you're sleeping with the enemy. Yung ginagawa mo, dahil sa kagaguhan ninyo na wasakin yung pamilya namin, wasakin yung political enemy ninyo, binibira nyo, tinitira nyo kami, nakipagganyan kayo, alyansa kayo sa CPP, NPA, NDF, na pinasasakay lang kayo, wherein the ultimate objective is take over government. Kayo namang AFP, PNP, tutulog. Mahimbing, hoy, gising! 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 Nagsalita tuloy yung MNLF ba yun? MNLF, mga Muslim brothers na lang natin, na kung ayaw ninyo, kami na lang ang tatayo. Kung ayaw tumayo ng AFP tsaka PNP, kami na lang. Yan delikado yan. Sinasabi ko sa inyo, magiging nightmare yan pagka yung armed component na buo. Yan na nga be. Yan na sinasabi ko. EDSA 1, yung kahapon, sabi ko, EDSA 1, civilian, military. Sino na una? Military. Dumating yung Cardinal Sin, lumabas kayo, supportahan nyo. Ito, RAM, Honasan, tapos nun, Defense Minister, Enrile, and Ramos, and a few good men. Kami, support lang kami nun. Support. mga miron lang kami nun. Bata pa kami nun eh. We were fucking second lieutenants at that time. Pero we had the people, the men. Junior officers ngayon, you have the men. So yun, EDSA 1. Nabuo ang alliance ng military na una and then civilian. EDSA 2. Ano nangyari? Nauna yung civilian. Impeachment era. Nag-walk out yung Senate judges because ay pabuksan yung envelope. Nag-walk out. Tapos nun, sumunod ang armed forces. Buo! Samantalang nung EDSA 1, hati. Merong pro-Ramos, pro-Ramos Honasan, Enrile faction, yung mga RAM nga, mga magigiting na mostly class 71, may mga buhay pa ngayon. Sila Tarazona 68, yung advisor nila, Almonte, Almonte. Yan, buhay pa hanggang ngayon. So, na-form yung ano na yan, you could say mutiny, But it was supposed to be a coup d'etat, from our point of view, nung kinausap kami. Because, yun talaga yung papasukin yung Malacanang. Ngayon, mahirap nang pasukin yung Malacanang.
Sa mga nag-iisip na pasukin yung Malacanang. Hindi kami pwede. Bakit? Panay tigulang na yung mga panay tigulang na kami. Hindi na pang komando. Pagsakay nga ng rubber boat to Pasig River, no? Yun yung approach mo kanya. May matutok lang diyan ng mga 60 ng mga machine gun. Nayari ka na. Hindi pa marunong lumagoy. Tapos may rayuma. Nakaw, patay. Hindi na ganoon yung mga ang tropa ngayon, pang hold the line. Yan na yan. Pang hold the line. Tandaan nyo, pang hold the line. Hindi pwede dito yung lusob. Kaya ako nagsasabi, hindi pwede lusob-lusob dyan. Hayaan mo na yung mga bata. Wala naman Wala naman yung mga bata. Yung mga junior. Kami, dumaan na kami dyan. Tapos na kami dyan. Okay? May suggestion pa. General Pokis. General Pokis. Air Force. Umiram ka na lang ng isang helicopter. May nagsabi pa gano'n. Umiram ka na lang isang helicopter. Parang natawa ko. Gano'n na rin. Malabo na rin yung mata. Malabo na rin yung mata. Papaliparin mo ng yung mga helicopter. Dumaan na dyan ngayon. Dumaan na rin dyan si General Pokis. No? Meron pa. So, basically, ang mga MUP ninyo, pang hold the line. Yan Kung naiintindihan niyo ibig ko sabihin, hold the line. May line. Kung may grupo dyan na siga, matigas ang ulo, hold the line. Sige. Putangin na nyo, magbakbakan tayo, ganon. Yan, hold the line. Wala nang objective. The objective, sa tingin ko, pwedeng mali ako, the objective will happen when there is that mass-based support. Mga kababayan, mga ganon. Pagka nandyan na yung parang EDSA 1 scenario. Marami pa rin nag-hope na maging EDSA 2 scenario. Buo yung AFP. May mga nagsasabi dyan, General Browner, malapit ka na ma-retire sa July 21, no? Malapit na. May pag-asa ka pa magbago. Hoping na buo yung armed forces, bumbo. Wag nyo nang isipin yung bumbo yung armed forces na makakampi sa taong bayan. Ang pwede pa mangyari dyan, bumbo yung armed forces, madisband ng taong bayan. kasi walang paki. So, pwede kung mali, pwede kung nag-analyze lang ako mga kababayan. Nagsalita yung MNLF, yung MILF, I don't know, basta category Muslim brothers natin. Kung kayong mga Taga-Luzon, kung kayong AFP, PNP, hindi kayo tatayo para sa taong bayan. Kami tatayo para sa taong bayan. Yan yung dating. Sumusuporta sila sa UPI. No? Kaya sabi ko sa previous vlog, UPI, suporta na nga sa inyo yung Muslim brothers. Tapusin nyo na. Kung gusto nyo tapusin. Rally. Wala ba, hindi man tapos yan. Kasi peace rally, nakakahon kayo sa peace rally. Litawan yung mga leader, nagbabino roon. Yun, nagsalita. Putang, kaso ka. Kaso ka. May aresto si, si Attorney Baligod, aresto rin may mga kaso rin to mga nandoon sa, si Konsehal. Konsehal, Quezon City, di ba? Si, pagkalan nun. Si Konsehal. May kaso rin. Kaya nga, nagbabayno. Siguro doon sa, nagbabayno, kaya meron dyan dos-dos na nakapasok. Nilalive. Nilalive. Sabi sa inyo may mga, bawat grupo may pumasok dyan may dos-dos sila Nagkaya lang gastusan yung mga intel operatives. Mahirap yung basta-basta labas, no? Di kayo nag-iingat. Binibigay yun ng pagkakataon yung mga, wala. Ito yung ahas. Mga ganyan. May ahas. Pag ganyan ka, stop ka. Pag ganyan ka, tutuklawin ka ng ahas Tutuklawin ka ahas. Ang problema,
opposition, nihintay mong tumuklaw yung ahas. Nasa desisyon ka. Kayo. Tayo. Kayo na lang. Kayo na lang. Nasa desisyon node kayo kung uunahan yung ahas tumuklaw o yung hahayaan yung tumuklaw at saka ko titira. No? Dedepensa ka muna. Kasi pag tuklaw niyan, titignan mo lang yung haba ng ahas, 1 meter. Antras ka 1 meter, it's enough already. Pero lang kung spitting cobra, patay ka. Pero kung kunya, yan yung ahas, ma-assess mo na may haba ng ahas eh. Maganyan yung ahas, nakatayo ang ganyan. Freeze ka muna. Ina-assess niya kung threat ka. Pagka nakita niyang threat ka, tuklaw ka. Yan yung ginagawa ng administration. No? Yan yung ginagawa. Kaya nga, unang-unang kinasuhan ako dyan, kinasuhan ako. Kaya sabi ko nga, join the club eh. Inciting to sedition. Tapos si Inday Sara, join the club. Ayan, impeachment pa eh. Panay mga inciting to sedition. Tapos nung sumunod sila, sila ka Eric, and then si Romeo Pocis, General Pocis. And then sunod-sunod na. Pati si Mike Defensor. So, ina-assess ng ahas kung sino yung threat. And it's an honor na inuna nila ako. Pero ngayon, ayoko nang magpatuklaw. Mga putang ina nyo, hindi na magpapatuklaw. Ina nyo. Tang ina nga eh, sibakin ko yung ahas na yung putol-putulin ko yung mga, tadtarin kita, gawin ko kayong pulutan, animal kayo. Gago kayo.